Humihiling ng temporary restraining order ang ilang grupo laban sa paglipat ng halos 70 bilyong pisong hindi na gamit na pondo ng PhilHealth pabalik sa gobyerno. Labag umano ito sa batas. Nakatutok si Salima Refran. Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang iba't ibang grupo at concerned citizens para pigilan ang paglipat ng gobyerno ng halos 90 billion pesos na hindi nagamit na pondo ng PhilHealth papunta sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Kasama sa mga petitioners si Senate Minority Leader Coco Pimentel pati ang Philippine Medical Association. Humihingi sila ng TRO o Temporary Restraining Order pati na writ of preliminary injunction laban sa pagpapatupad ng Department of Finance Circular 003-2024. Naniniwala po tayo na ang provision na ito ay unconstitutional at inconsistent sa mga batas na mayroon na tayo, lalong-lalo na sa usapin ng universal health insurance. Nakalaad sa batas na ang pondo sa PhilHealth ay dapat gamitin lang sa dalawang bagay: pagpapaganda ng ating serbisyong medikal at second, pwedeng ibaba ang ating premium. Yun lang, walang iba. Git ng petitioners, malaking kalapastangan na gamitin sa ibang mga bagay ang pondo ng PhilHealth na para lang sa kalusugan. Kinukuha namin ang pahayag ng Department of Finance at PhilHealth, pero sa pagdinig ng Senado kamakailan, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na sumang-ayon daw ang Governance Commission for GOCCs at Office of the Government Corporate Council na legal ito at hindi sakop ng bawal galawing pondo alinsunod sa Universal Healthcare Act. To fund the program appropriations, Congress determined that there is another way aside from new taxes as well as debts. At ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta sa mga natutulog at hindi nagagamit na pera ng GOCCs na binabayaran pa natin ng interes. Sinabi naman ng PhilHealth na legal ang paglipat nila ng halos 90 billion pesos sa national government at ang pondo hindi umano galing sa kontribusyon ng mga PhilHealth members kundi mula sa subsidy ng gobyerno. There's still a remaining 500 billion po sa PhilHealth, no? So it doesn't mean na dahil nawala yung 90 billion, mawawala ng pera yung PhilHealth. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.